Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po doon sa dumadagdag subscriber, no? Tsaka sa mga gandang comment nyo, mamaya magkulabo tayo, no? Ay, maghapon ako. Mula umaga ho Nanood ba kayo? Doon sa investigasyon sa Senado tungkol dito kaya, no? Haring Aguila. Ay, Haring Aguila. Ano ba ito? Ato ko nakahawat ko yung kaya ba ito? No. Kay Senyor Aguila, oo. Ha? Pakinggan natin. At mamaya, bibigay tayo ng komento. Ang tagal, 7 oras. Hanggang ngayon yata, meron pa eh. Pakinggan natin. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Gusto ko pong tanungin si Mark Vergel Gaisano. Mark, kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Aguila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa May sariling army si Aguila. kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So, 12 years old. Kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. Chair. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Ha? Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias Jane na adyos? Kanang, ang ipa-interpret. Okay lang po magsariling lengguwahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adjust, ma'am. Kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na adjust na sila, ma'am. Yung adyos ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife at Yung hindi nagsisex, ma'am. hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipag-sex o ayaw magpakasal? Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang Relax ka lang, relax lang. Okay lang. ang bisag dili mo sugot ang minor de edad, ma'am, piliton gud sila na minjoon kay sugo naman lagi na sa Dios. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal? Yes, ma'am. Kasi may naam gani ko yung nasaksihan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos gigukod na mo sa akong sa kakauban na Aguila Squad. Nya gigudod siya, ma'am. So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, anong nangyari? Kinasal talaga siya. Ikasal siya, ikasal. So kinasal talaga sila. Tapos pagka magkasal, sir, sa tanan na pares ni Ja versus ay line by line mo na siya magunad sa ang babae magunad sa 12 up to 12 pataas, ang lalaki po 18 to pataas. Tapos magsisilik yan si Senior, Your Honor, si uban niya, si kasama niya si Janet Ahop,
Roselia Sanico at saka si Karen Sanico. Andyan yan, sir. Sila, yung dalawang babae, sir, yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Sisilik sila ng babae at lalaki at tapos sasabihin nila ng senyor na yan sila senyor, paris mo, ganon. Tapos agree din si senyor, sir. So, una is line by line yung babae na from 12 up ang ages, yung mga lalaki 18 up. Tapos, through the assistance of Janet Ahok, Rosalie Sanico, and Karen Sanico, ang senior ay magsiselect. Sila yung tatlong, yung si Janet, si Rosalie, at si Karen ang magre-recommend kay senior at usually mag-agree naman si senior. Dali, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Janet Ahok, may pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Para ma-record. Hello. Papayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Ha? Dili, sir. Dili. Sa unsa man nga rason nga naingana man na nga kahimtang, sir. Ako, usa ka ginikanan. Sandali, paminawa na yung answer na question, ha? Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata? Dili ta tinuod, sir. Dili tinood? Dili. So, we will go back to you later, ha? Pero kung totoo mo niya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. So, we will go back to you. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Miss Janet, Miss Rosalie, Miss Karen ay nagre-rekomenda kay Senyor Aguila. Opo, ma'am. Doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares. At usually, nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Nagang salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Renz. With your indulgence, Mr. Chair, salamat kaayo. May I be allowed to play the 2-minute video I presented ni Elias Renz during my privilege speech? Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo, ha? Bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anos ang pangdaron yung takas ko sa kapiyan sa nakastungos pagsalinagi na nakakita ko na sundang mga armas dito ko bahay mo nakakita ko dito sa ito po eleksyon so armas ako ang armas nandiyan ang ito kay di mas ganas na yung nandiyan ang tatay kay mabungkag mga pamilya Nakita mo ang mga anak ni Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo yung anak niya na maliit, yung 12 years old ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na minor de edad. Anak niya kinasal din? Yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw Ang mo pumayag pangalan ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae, ano yun? Janet, may anak ka na Jumong. Pangalan? naa, sir. How old na si Jumong? Sa karon mga 15. 15. Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya, sir, Minjo. Ha? Dili siya, Minjo, sir. Dili. Tudlo diri. Manawag mo kamot. Sige. Padayon. Kanang mga kuwan, kanang mga bataa, nangambog na sir. Ato.
Nanghambog na Mga mga bata bata. Yan ako si Senyor Aguila. Ha? ito, nagyayabang lang. Kay ang pakalanan na si Dilito. Ha? Ano? Ang pakalanan na si Dilito kay naroon siya kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ang layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay ka ka ditong si Juan? Ipa-sultin si Board Paberto Gal. Siguro napanood nyo naman na yan. Hanggang yata, nakaano pa yan eh. Pero halos 7 oras mahigito yan eh. No? At lahat ho ng akusasyon, tinanggi ho ni Haring Aguila. No? Ay, Haring Aguila. Haring Aguila tawag sa kanya ni Bato eh. Oo. No? Pero, hindi lumusot ang Aguila kay Senador Bato. Kaya si Aguila ngayon ay maaaring hindi na ho makabalik sa kanyang pugad dahil pinakulong na ho siya ni Senador Bato doon sa Senado. Nakakontempt ho sila. Kasama ho yung kanyang handler. Kaya sa nasabi ko eh. Diyan ho sa investigasyon na yan, ang lumabas, hindi ho si Aguila lang ang nagdesisyon. Meron ho kumbaga sa parang itong Aguila na to, ginawang front lang ng mga eh. Kasi yung isang katabi niya, 3 times mayor daw nung lugar na yan. At saka matibay na politiko. Yun ang kanyang naging vice president diyan sa SBI na yan, na kapihan na yan. Mga boss. At meron silang private army. At hindi ho ganun lang kadali makapasok doon sa kanilang kuta. Sabi nga nung taga DNR eh. Sila nga hindi pa pinapasok eh. Kaya nagwawala si Bato. Hindi ka pwede basta makapasok kung wala kang tawag dito. Wala ka talagang maliwanag na pakay o kailangan bago ka makapasok. Kailangan sasabihin mo. Kasi marami hong kaso meron pang gawaan ng droga raw sa loob. Yun ang mga dyan, mga akusasyon. Tsaka yun nga yung forced marriage, yung parang human trafficking, yung marami yung sa mga tuwid, malaking to. Kung hindi ho ito nasa wata, medyo too late na nga eh. Meron na ho pala itong mahigit 3,000 butanteng hawak. Ililigawan ka na niya sa lokal. Baka maski sa nasyonal, meron ka ng sa lokal, mabigat ho yan. May 3,000 ka lamang agad sa lalo na sa mayor. Diyan ho sa hearing na yan, yung mayor, kalaban nila Aguila eh. Yung current mayor ho ngayon sa lugar na yan eh. Kompleto ho sila. Meron ho 10 pulis na nag-awol, nakasama nila. Meron hagit 150 teacher na marami ho. Basta hindi naman ho kayo alam niyo ho nangyayari diyan. At yun nga ho, napangakuan sila ng langit. At pag hindi sila sumunod, doon kayo sa impyerno. Putik yan, mga boss. Pero pero yung Aguila, wala ho. Meron pa hong mas malaking vulture na ho yung pinagtatanungan niya. Pag hindi niya masagot yung tanong ni Senator Bato pwede si Vice President, yung Vice ang sasagot. Sabi ni Bato kala ko ba ikaw ang Diyos? Bakit nagtatanong ka sa Buti ho nasa watayan. Buti ho talaga nasa watayan habang maaga. Mantakin merong Pitos Squad pa. 6 na taon pa lang yung bata, sinasanay na ho sa future soldier. Parang ang nila, marami silang mahigpit, may mga parusa pa. Talagang ang mabigat ho dyan, kahon na yan. Kasi hindi lumusot kay Bato tsaka kay Senador Risa Ontiveros yung mga sagot nito si Aguila tsaka itong grupo niya Kaya yun, nabigyan 4 yata sila, 5 na contempt of court sila lahat. Pero baka mag-ano pa po yan. Marami pang sasabit dyan. Ang takin mo, inabot ng 7 oras yan. Ganun katagal.
napatunayan, sa bagay, anyway, hindi pa napapatunayan, pero mabigat po yung testimonya ng mga miyembro niya mismo mga kabataan pa mahirap pong gibain yan, hindi ho haka-haka yan ayun yung tumitistigong lalaki kanina, private army niya mismo yun yun yung Aguila squad nila 353 hectares po kinawa Japan. Laki. Pag ginalugad ho yan talaga, kasi nila ibaon yung may nagtitistigo na talagang sako-sakong armas daw Pero ang inaano kanina, pinakakaantay ko, yung tanong na Senyor, bakit ka may sariling rebulto? Okay na. Ano yan, bayani may rebulto? Alam nyo mga boss, sa totoo lang, ang hirap kong isipin. Anong utak meron ka para maniwala ka sa sinasabi ng isang tao sa iyo na sumama ka sa akin at ikaw ay makararating sa langit? Ako ang sugo. Niyaya na lahat ni Senyor Aguila pumunta rin sa bundok. Nagsisama ang mga ungas. Dahil siya raw ang revelasyon ng Santo Niño. Nagpapalit-palit pa raw ng boses yung bugok na yan. Totoo. Kaya sila naniwala. Kanina may nangumpisal na teacher kaya raw siya napaniwala. Dahil sabi raw yata ni Senyor Aguila, nagpapalit daw ng boses. At saka nung umuulan daw, sinabi raw na huminto raw yung ulan kaya naniwala yung teacher. Laking kabaliwan. Lord, sumama kayo sa akin at kayo ligtas sa dagat-dagatang apoy. Magugunaw na ang mundo. Lahat na sasama sa akin ay ligtas. Mantakin mo yung kulto na yan, May kumpleto ho sila Pero yung pinaka nagdudoktor-doktoran din dyan, yung Senyor Aguila. Nagdudoktor-doktoran yung gago. Oo. May namatay daw ho, dahil ayaw niya idalhin sa gamutan, nag-iiyak yung babae kanina Oo. At doon ho sa lugar na yan, sa kapihan na yan, meron silang, pag namatay, may sarili sa sementeryo. Tinatanong kanina kung nakarehistro yung kanilang sementeryo. Nagkakautal-utal yung yung vice president at saka yung presidente si Aguila. Kaya pareha sila ngayon nakakakulong na contempt of court sila. Anong klaseng Lord, kaya ako nagkakaleche-lecheng katangan Bagay, hindi lang ho naman dito, di ba? Sa Amerika rin. Ang dami rin hong ganyan, mga evangelist. Pag hinipo, natutumba, gumagaling, abuloy, mayroon na sariling eroplano, ang yayaman na ng mga gumamit sila ay sugo ng Diyos. Ginawa Japan. Lord, yan hong mga tao na yan, pag sinabing sugo sila ng Diyos, huwag nyo na hong paniwalaan yan. Naknang puto. Lord, lalo na pag sinasabi sa inyo na ito ang iboto nyo, pagdating ng eleksyon, tuturuan kayo ng iboboto nyo. Naku, Diyos ko. yan, yung kulto na yan. May pera na ho yan pagdating ng eleksyon. Nililigawan na ho yan ng mga sinasabing trapo. Mantaki mo, meron kang instant 3,000 boto. Ang hirap maghanap ng boto. Kung wala kang pagkukunan na biglang 3,000. Laki ng lamang mo, di ba mga boss? Kaya sa gagala-gala ka sa naghahanap ka, may dala kang pera, bibili-bili ka ng boto, isa-isa. Yan, isang bagsak lang. Doon lang sa grupo ni Senyor Aguila, yari na. Milyon na nahuusapan dyan, 3,000 boto. Na instant 3,000, milyon na napuusapan dyan.
At may sarili na siyang private army. O yun, kanina yung nangungumpisal, army niya yun. Agila squad niya yun. Lord, anong klaseng mga panahon pa ho nila Icleo yan, di ba? Tinayo ni Icleo yung kanyang dahil yun nga, may darating daw ng malaking bagyo. Kaya nagtayo siya ng kanyang palasyo doon sa tuktok ng bundok. Ang dami sumama. Yumama na si Cleo, wala pa ho yung bagyo. Lord. Kanina, magka-message kami ni Jun Lagon, yung kaibigan ko, oo. At yun nga, tinapos din niya yung yung investigasyon na yan sa Senado. Si Rox, sabi niya, Kuya Roque, sabi niya, 7 oras, napuyat daw siya. Kasi, gabi na po doon sa Amerika eh. Anak na kawote. Ay, magkulam na po tayo. O, yung mga miyembro pa ho niya, mga ganyan-ganyan, na dinidiktahan ho kayo kung sino iboboto nyo. Magsarili na ho kayo. Hindi naman ho. Hindi ho natutulog ang Diyos. Nakabukas po siya sa lahat ng gustong humingi ng tulong, no? Wag lang ho kayong mainipin. Napakarami ho nang humihingi. At yun nga, paulit-ulit, wag ho kayong hingi ng hingi. Pag nabigyan na po kayo, pag-ingatan nyo na. Mahirap na ho ulit humingi. Marami hong ganyan eh. Dasal ng dasal na biyaya. Pag nagkaroon na, nakakalimutan na yung kanilang dinasalan. Tapos pag naubos, Diyos ko, bakit na ako pinabayaan? Ganyan. Hindi lang kayo tao, marami ho tayo. Yan nga sa ako eh. Ako sapat na yung bago ka matulog. Salamat po. Kung ano man nagawa ko kasalanan, patawad po. Layo niyo po ang aking mahal sa buhay sa anumang sakit at kapahamakan. Ganun lang, tapos na. Ay nako, ewan. Basta parating kinadasal ko ngayon, sana mabago. Sana may makapagligtas dito sa bansang ito. Panginoon. Ay. Kalat ni Baya, shout out. Akira Milo, shout out Mahaba-haba ito. Kalat ni ulit. Good afternoon, Karoke. Kurutin mo ng pinong-pino, Karoke. Biwel, okay lang si Mama Bear. Kalat ni ulit. Hanggang diplomatic protest na lang ang kaya nyo. Hindi naman kayo lalaban. Mga iyakin, mga ungas. Ang galit na naman siya. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karoks. Senator Bato, dapat lang na kumilos na kayo na ipagtanggol ang ating bayan sa pag-aabuso ng China sa West Philippine Sea. May mga bansang handang tumulong sa atin. Huwag tayong matakot. Lahat tayo ay nag-aasam ng kalayaan sa West Philippine Sea. Lagi nating tatandaan na may obligasyon tayo sa ating bansa at sa magiging salin lahi na makita ang kagandahan at kahalagahan ng tanging yaman ng ating bayan. Kayong mga aktibong politiko, kumilos na kayo. Baka dumating ang panahon na magsisi kayo ng inyong salin lahi na pinabayaan, masisi kayo ng inyong salin lahi na pinabayaan nyo ang Pilipinas. Hindi sapat ang yaman kahit ganong dami nito kapag sinakop na tayo ng China. Baliwala ipon nyo at kapangyarihan dahil hawak na tayong lahat ng China sa liig. Sana naman maisip ng lahat ito. God bless po. Totoo yan, Ferdinand. Al-Olalia, shout out Tama si Yumaong Kaper Silapid. Malaki ang ulo ni Bato na parang bikan. Bao ng nyug. Kaya lang walang laman. Pareho lang sila ni Robin Good Padilla.
pangkanto pangkanto at pambarbirya ang mga nakatagong talento. Kung gusto nating maaliw, manood na lang tayo ng hearing ng Senado starting Bato at Robby. Pero kung gusto naman nating magpakaseryoso, huwag na natin silang iboto sa mga susunod na halalan. Magandang araw, Sir Rox. Totoo. Kung di mo man iboto yan, boboto naman ng Smart Magic. Yun ang problema dyan Marilo Pabianak, shout out ha. Good morning po, Tay. Blessed day po for us, mga Ka-Rocky Warriors. Nawa, sa next election, di na manalo ang mga senador na tulad ni Bato. Wala tayong mapanghawakan na matibay na paninindigan. God bless po, Tay, and everyone. God bless, Marilo Nak. Ngayon, sumagot si 3JCO po. Kapag andyan pa rin ang Smart Magic, consider na panalo na si Bato at ang mga katulad niya. Totoo yan, 3JCO. Yan ang sabi ko Hanggang hindi ko wala. Sky Makantan, shout out. Naku Bato, kakahiya ka. Naku Bato, kakahiya ka. Di nasabi ng amo mo na it's just a piece of paper. Demonyo lang ang nakakaisip niyan mag-isip ka nga ng tama. Andy De La Cruz, shout out. Ito. Stick War Legacy. Stick War Legacy. Welcome to the club. Matawa siya. Dapat siguro Magic Mushroom po. Parang yun sa movie ng Beverly Hills Ninja for Senator. Mas effective yun. Stick Wally Legacy ulit Bato left the group. Rolando Bleones, shout out Gandang gabi, Karox. Dapat pakita sa harap ng China na inalis ang PCG ang ginagawa nila na harang dyan sa West Philippine Sea. Ipamukha natin sa atin yun at di kaya niyan manggera sa South Korea. Sa South Korea nga pinagpapapalo ang mga barko ng China. Tayo pa kaya na maraming gustong tumulong sa atin. Pakinggan nila ang kanta ng Lupang Hinirang, yung huling istansya. Isa puso nila. Di ko alam kung kanino takot ang ibang Pilipino, sa China ba o taga Davao. Gising, kaisa nyo kami sa pagtatanggol sa ating bansa. Ilan lang ang makapili at yan ang unahin. Totoo. Rolando Cruz, shout out Sa 2028, ang presidente si Sara, ang vice president si Robin, ang Senate President si Bato. Anong sa inyo? Tapos ang DOJ si Rocky. Diyos ko po, anong mangyayari sa atin? Malakas ang loob nila kasi andyan ang mga smart. Totoo, Rolando. Baka tapos na nga yan Amy Bingson, my friend, shout out. Sumagot siya, paktay ang Pilipinas. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Rolando Bleones ulit Huwag na tayong umasa sa ibang politiko. Takot yan mawala sa pwesto, kaya ganyan sila sa bayan natin. Totoo. Erlinda Alog, shout out Sabi niya, baka kasi binisita ng mag-ama yan kaya matapang ang mga inchik na yan. Baka kasi binenta. Oo, baka hindi naman siguro. At kung ibinenta man nila yan, Erlinda, hindi rin nila mapapakinabangan yan. Erlinda Alog ulit Sarap batukan niya si Kalbo na yan. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Ka-Rocky, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Yang si Bato, akala mo matigas pero malambot, malaking ulo pero walang laman, walang pag-asa ang mga ganyang politiko.
Pero magaling siya dito kanina, ha. Librado, ha. Doon sa hearing ng, doon sa investigasyon doon kay Haring Aguila, ha. Ayun nga, hindi na makabalik sa pugad niya yung gago. Andun, kinulong na ni Bato. Marco Duca, shout out. Dating CPNP, ha? Dating si PNP na Boplax, nakakasuka, walang laman ang ulo kundi bao lang. Irene Cortel na shout out, ha. Sabi niya, si Calvo na to yata ang lasing na habang nagsasabi niyan. Bopols, bakit mo kailangang lasingin, talagang trabaho nila yung para kailangan pagsabihan, talagang ugaling walang decorum nga ang ugali ng mga senador. Friend Amy Bingson ulit, oh. Ang laki ng ulo ni Bato, wala naman laman. Manahimik na lang sana siya kesa sa magsalita ng walang sense. Buwisit na Bato yan. Sayang ang sweldo, natatanggap niya. Galing sa mga pinaghirapan ng mga Pinoy. Talaga lang, friend. Lorna Bele, shout out. Kumakandidato pa lang yang si Duterte Ning, ay wala na akong tiwala sa karakas ng itsura niyan. Mukhang di gagawa ng mabuti. Parehas tayo, Lorna. Parehas tayo. Ewan. Anong klaseng yan? Diyos ko. Federico Mandak, shout out. Ay nako, Xerox. Ayos sana yung umpisa ni Bato. Kaso biglang naging comedy. Isipin mo, sa seryosong pagpupulong, nasabi niya yung solusyon niya na ipatatawag niya yung ambassador ng China at lalasingin niya. Tama si Kapersi. Walang laman ang ulo ni Bato. Ay nako, I'm sick and tired of you, Senator Bato. Ang galing nito, Federico. Ari, shout out, ha. Magandang idea ang sinabi mo kay Karoke na pag tinanggal uli ng Pinoy ang barricade ng China sa Bao de Masinloc ay pasukin ng mga mangisda, lalo na kung ang lahat na may bangka ay pumasok doon at magrally para malaman nila na hindi sa kanila ang lugar na yun. Anong gagawin nila sa mga sibilyan na yan? Anong gagawin nila sa mga sibilyan na nagrarally? Oh, di ba? Ang magandang gawin nila diyan, eh. Tignan natin kung di maganda kung water cannon nila yan, lalong kitang-kita ng buong mundo kung gaano kahayop sila, di ba? Di ba, Aris? Oh. Nga lang, isa lang di lalo kung sabay-sabay yung mga mangingisda papasok doon sa Bao de Masinloc. O sige, habulin nyo kami. O sige, basagasaan nyo kami. Sige. O magtutulong-tulong naman na yan, di ba? Wala yan, blap lang yung mga shake, wak na yan. Wala yan. Doon talagang matibay. Di sana lumaban na sila sa South Korea. Pinagbababaston lang sila. Yung mga nahuli nilang isda, kukunin babalik sa dagat. Oh. Tayo lang binababoy niyan, yung mga dimuhon na yan. Alberto Olaer, shout out. Karoke, ang dapat imbitahan ni Bato ng inuman, ang amo niyang taksil ng bayan, si Digong Duterte, at ang inumin niya ng lambanog na may palaman na high-octane gasoline para matodas na. At si Xi Jinping, batuhin niya ng bato kasing laki ng ulo niya. At ang tirang lambanog na may halong high-octane gasoline, inumin mo na rin para matodas ang mga taksil ng bayan, Karoke. Ang maintaon ni Alberto. Federico Mandak ulit, oh. Xerox, may magandang balita ngayon. Binalita sa 24 oras sa tatanggalin ng confidential intelligence funds ng OBP at ililipat na sa mga military branches na nangangasiwa talaga sa trabahong may kinalaman sa intelligence work. Gaya sa NICA at PCG, NBI, diba ba? Diyan lang ako bibilib sa ginawa ng Congress ngayon. Sana talagang panindigan nila ito. Nabuko na talaga yung magic wand ni Sara na walang H. Wala, Federico, na
Napanood ko kagabi si kaninang umaga na, si Atty. Enzo, wala yan, hindi matutuloy yan. Hindi mababawasan siguro yan. Baka sabi nga Atty. Enzo, mabawasan man yan, kapirangot lang. Oo. Walang kabagay-bagay. Kung 50 million lang o 25 million ang babawasin, walang kabagay-bagay. Baryang-barya yan kay His Excellency sa kay Sara Duterte. Angelita Tamayo, shout out ha. Kunwari lang po yan. Nakukonsensya na yan. Porping Peña, shout out ha. Good day, Karoke. Puro salitang kali alam ng mga Bisaya. Johnny Bigod, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. Utak lamok talaga itong bato, si Bato. Lahat ng advice nyo, puro palpak. Tulad noon, nakaraan, kailangan daw mag-anak ng marami para makabayad ng utang. Ngayon, kailangan lasingin naman itong check. Hindi kaya tumitira to si Bato? Friend Shervin Sapeda, Tia Deli, shout out ha. Ines, Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Friend Shervin. Impong Basyang, Team Tia Deli is in the house. Mabati po sa inyong lahat po ng may ngiti and peace to all sa ating mga kalupon. Barangay Roque Avenue. Ano daw si Rox? Sabi ng kalbo, lasingin daw. Teka. Dapat kasali po tayo dyan sa Tagayan na yan, ha? Ano po ba ang titirahin? 4 Cantos, Red Horse, Lambanog o Sukang Ilocos? Muna tubig, Tia Delicay. Pagka ganyan po ang Tagayan sa lasingan, baka sa pulutan siya malasing. Anak ng Corimao na tambalos-los talaga si Rox. Senate hearing po ba yan? O singkit hearing. Paano ka naman po i-respeto pag ang mga utak po mas malaki pa ang butil ng munggo? Tawat. Saan po bang Laklakan University naging cum laude yan, ha? PMA yan, Tia Delica, wag ka nga, ha? Yan, pero baka natlusaw na sa dami ng hinawakan pera nito, no? Kay Digong, ha? Yan po ba talaga, Xerox, ang napapala natin pag puro po buloktorian ang ipinapanalo ng Smart Magic? Akalain mo, saang bansa ka po makakarinig ng ganyang klaseng panukala during deliberation and Senate hearing? Anak ng tokong may amag talaga, sir. Pinagtatawanan na po tayo ng buong mundo. Ganyan pa ang ipandadali mong banat. Bakit pa po sa Senate yan pinag-uusapan? Usapang lasing lang naman po pala ang topic. Gumagasos pa po ng katakot-takot sa Senado. Mga minamahal po naming honorables. Ayos nga kayo. Mga damo kayo. Kayo po ay nandyan para pagsilbihan po ang bayan. Hindi po gawin ninyong katatawanan ang super lap-in ang nakalugmok na po nating bayan. Na sobra-sobra na pong pang-aapi at pang-aabuso, tapos ganyan lang ang ipinapanukala nyo. Kain-kain din po tayo ng pagkain pampatalino ng utak. Wag po tayong parang laging sabog, kagaya ni Boy Kuda. alias suklay ng bigote. Hoy, Boy Angas, bakit di kaya ikaw ang humarap sa sinasamba mong pinuno mo sa Nachengwa? Isa kang taksil sa bayan. Dapat sa'yo, isa kayo sa jet ski. Kasama ng amo mo. Ipalamon kayo sa kalaliman ng West Philippine Sea, mga buisit. Magsilayas nga kayo dyan. At nagpapanting na naman ang tenga ko. Kinam. Magulo. Bagay sa inyo. Tawagin
Bagay sa inyo, di tawaging senador. Para lang kayong mga pulpul sa kanto boys. We, makalayas na nga muna sa Rox. Makatungga muna ng banog. Pampalis buwisit ng pakiramdam sa mga kurimaw na tope. Pag di naman tayo natuyo dugo mo sa mga kurimaw na to, Xerox, iisa lang po ang ibig sabihin. Kaya ganyan po katapang ang malakas sa loob ng mga tsengwa na yan, Xerox. Meron pong isang malupit na nagtaksil sa bayan, pinagkalulo ang Pilipinas, kapalit na sandamakmak na salapi. Totoo yan, Tia Delica. Yun lang yun, Xerox. No other reason po, kaya ganyan po sila katapang at kalakas ang loob sa pagsipa po sa ating sariling teritoryo. Good night po sa inyong lahat dyan, Xerox. Si Lord lang po talaga ang tanging nating pag-asa. Ingat po palagi. Yung sa muli po, Xerox, ganyan. Gabayan ka po sana ng ingatan palagi ni Lord. Ikaw din, Tia Deli, kaya ang sa inyo pong lahat ay palaging nagmamahal pero laging pahirap sa nagpapakahingal sa pagbasa ng pinakamahabang comment sa kasaysayan. Ito po ang inyong Tia Deli. Ang Hilita Tamayo ulit to. Si Bato po ang kunwari lang. Johnny Bigod ulit. Dapat kay Bato, iba to sa buhangin. User, shout out user ha. Yan. Ginamitan pa ng utak ni Bato yung lagay na. Ha? Sabi, magaling din tong user na to. Patawa mo ako ha. Ha? No? Ginamitan pa ng utak ni Bato yung lagay na yan, ha? Na solusyon solusyon ay lasingin. David Alvin Mendoza, shout out. Hi Karoke at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Wow ha. Hiramin ko lang po yung linya ni Babalu para kay Senador Bato. Barilin kaya kita sa buka. Kaya di ko pwede, hindi basahin talaga to eh. Ukinawa dyan ba, no? Ha? Tuloy natin. Nagtatapang-tapangan na naman niya si Senador Bato na malaki ulo pero wala naman laman. Kasi po, eleksyon na naman next year. Kaya against na siya sa China. Ngayon, pero tingnan nyo po, kapag nare-elect na yan, wag naman po sana babawi yan sa China. Puro, okay naman dyan pa Senado to. Elizabeth Scarre, shout out ha. Good evening, Xerox. Ibang klase talaga itong Chino. Ayaw nilang tanggapin na di sila ang may-ari dyan. At ayaw nila tanggapin yung international law na yan. Na ipinanalo natin yan. Yan ang hirap sa agawan dyan eh. At baka ito pang pagmulan ng World War III. Hindi malayo yan, Elizabeth. At sana naman di ito mauwi dyan. Sana magawa nga ng isang solusyon para matapos ang gulo dyan. God help us. Oo, nakaisip nga si Bato, di ba? Lalasingin niya yung ambassador ng China. Lord. David Alvin Mendoza ulit. Hello again, Karox. Hanep ha. China pa ang matapang at nagbabanta sa atin ngayon. Sila itong trespassing sa bakuran natin. Dapat po maging agresibo na tayo at laban na kung laban para sa ating inang bayan. Alam ko po, takot din kantiin ng China ang Pilipinas dahil makakalaban din nila ang malalaking bansa na handang tumulong sa atin. Totoo yan, David. Ewan nga ba eh. Tsaka yun nga, nandiyan naman si Kimo. Pag nagkagulo yan, si Kimo ang mangunguna dyan sa pagtakbo. Elizabeth Iscari ulit to. Ito namang Bato, akala niya nagiinuman lang ang ginagawa nila dyan sa Senado. Kasi nga, yung takbo ng utak niya parang lasing na. At isipin ninyo, yung gagawin daw niya, makikipag-inuman daw at lalasingin. Anong klaseng senador to? Ay, parang si Robin din ang walang utak. Kakahiya sila, Xerox.
Lasing na ako sa tubig, Elizabeth Iscari. Elizabeth Iscari ulit, oh. Sir Rox, may balita ako na bumaba na daw ang trust rating ng lahat ng nasa poder sa gobyernong ito mula sa presidente, pati. Maski pa mag-zero ang trust rating ng mga yan, hanggang may Smart Magic at saka si Garcia sa Comelec, pagdating ng eleksyon niyan, biglang tataas yan. Survey na yan, alang naman yan eh. Ewan ko kung anong klase mga animal na nagsusurvey na yan. Oo. Dapat yan, pinakukulong eh. Mind conditioning sila eh. Di ba? Di ba, bababa nila kunyari survey. Pag malapit na eleksyon at nandiyan na, kamado na lahat, tataas ngayon yan. Di ba mo? Ganun lang yan eh. Elizabeth, naku. Wag nga tayo, di ba? Hindi naman tayo mga Sa iba, pwede nila mauto. Pero hindi dito, sa lugar na... sa Mr. Totoo lang, hindi sila nalusot dito. At pwede daw DOJ Secretary, tingin ko, totoo ito kasi nakita ng masang Pinoy ang ibinoto nilang walang utak, kakaya. Sana nga matauhan ng masang Pinoy at sa sunod na eleksyon dapat ginagamit nito ng tama at hindi maling akala na porket kilala at sikat, okay na. Matauhan na sana ang mga yan na utak, ipis high. Sana nga ako. Ewan. Elizabeth Iscari ulit, oh. Dagdag comment ko, Sir Rox, di pala 19 days inubos yung 125 million na confidential fund ni Sara, kundi 11 days daw, sabi ng COA. At nagsalita naman si Ontiveros ukol dito. Wow, shocking talaga. Ibang klase talaga itong Sara na ito. Pinakawalang iya. Saan niya dinala ang pera na yan? Di naman nila pera yan, kundi pera ng taong bayan. Buwisit sila. Mga kakapal nila. Galit, mainit na naman ulo ni Elizabeth Iscari. Bumblebee, shout out. Sabi niya, dapat pagbakasyonin na natin ng libre itong si Bato sa Canada, sa US, kahit sa Europe, sagot na natin. Call kayo? Malaking benepisyo kung ipadala natin si Pebble sa ibang bansa. Hindi naman yata siya pwede doon eh. Kasi 3J Soap sumagot. Ay, magandang suggestion yan. Sagot ko na pamasahe nila, first class pa. Sa isang kondisyon, magbubudot dan si Bato sa harap ng US Immigration. Melay mo, makalusot sa immigration. Mahirapan yan, 3J Soap ka. Ramon Valencia, shout out Bossing, dapat lumutang na si Boy Epal Labuyo para makita ang astig niya. Isama na rin niya pati mga action star sa Senado, pati na rin si Tulpo in action. Di ba ganyan naman ang tinutulungan niya, yung mga inaapi, ninanakawan, niloloko, pinagsasamantalahan, inaabuso, at mga kaliwaan di ba pasok ang China sa mga ginagawa nila sa Pilipinas. Totoo yan, Ramon. Si Akira watching now po. Nelson Batalones, shout out. Si Bato parang kwentong kutsero ang solusyon niya. OMG. Ramon Valencia, shout na shout out ko na ito eh. Bossing, si Senyor Aguila, kaya umiyak, alam niya pwede siyang makulong. Patabaing baboy ng mga politiko. Si General Stone, kumuha ng viewers. Parang hindi naman siya mahilig sa away. Nakita ko dati sa news, sa tindahan ng mga paputok sa Bulacan. Atakbo abilis. Ramon Valencia ulit Bossing, lahat ng pinapanood mo, pinapanood ko rin. Atty. Enzo, Atty. Espiritu, Angel Toto, Clear, at Badcaster. Minsan, tinetsaga ako si Maharliko. Ako rin, minsan, tinetsaga ako rin yan. Ramon Valencia ulit Bossing, napansin ko lang yung mga alipores ni Senyor Uwak. Parang mga galit na galit lalo na pag natapatan ng camera. Parang lalaban ng patayan. Yung iba parang mga baka naman sa briefing na sila ng mga politiko
tapos yung best na makikita sa video, may bonus. Pwede. Ha? Akira Milos, oh. Ay, opo. Gustong-gusto ko pong makinig kung gaano kagaling si Ama. Biruin mo po, may langit at lupa, araw at gabi, at mga bituin sa langit pa tayong makikita, lalong-lalo na po tungkol sa ating mga planeta at kung ano-ano pong elemento na nagbibigay sa kanila ng ganda at ningning, at kung paano po nag-i-exist ang lahat ng bagay sa ating buhay po, sabi niya. Oo, di ba? Akira Milos ulit. Grabe po, bombahin ng echas. Sumagot na si Kalat niyo. Akira Milos ulit, oh. Di po ako pamilyar kay Atty. Kausing, pero naniniwala po ako sa sinasabi mo po. Okay. Rosario Mansik. Shout out Rosario Mansik. Rosario Amansik pala. Ha? Ay nako, Karox. Si Senator Hontiveros lang ang pro-Philippines tungkol sa West Philippine Sea issue. Yung iba puro plastic, yung iba walang laman. Ang sayang na pasweldo ng Pilipinas sa mga yan. Nakakahiya. Plastic-plastikan lang nga yan kasi kakandidato na naman ang mga yan. Plastic. Galit si Rosario. Reynardo Gonzales, oh. Ako man may bato, may solusyon. Ang sabi mo, painumin na lang ng opisyalis China. Eh, kung inumin mo na lang kaya yung tubig sa West Philippine Sea. Hindi niya maubos yun. Agripino Respicio, shout out. Sabi niya. Xerox, si Bato, parang nakatikim ng bato. Ilan pa kaya ang ganyan na senador na mananalo sa ating bansa? Baka ito lang. Kasi Duterte boys nga ito eh. Muntik pa nga ginawang presidente ni Duterte ito eh. Oo. Pinag-file niya ito eh. Noong nakarang pinag-file niya ng presidente, nag-file agad si Bato eh. Ginawa niya pa. Ay! Cassandra Daisy, shout out. Bato! Paalisin mo na ang China ambassador. Total, nandiyan naman ang mga Duterte citizen na nagiging ambassador ng China. Totoo, Cassandra. Alberto Olair ulit. Karoke, ang laki na intelligence pan ni Sara Tambaloslos Duterte Carpio para maniktik sa mga estudyanteng komunista daw. Sara Duterte Carpio, ang hinahanap mong komunista nasa Senado lang. Sa labas ang pro-China, di ba komunista sila? Ang mga pro-China sila Kibuloy, Badoy, Salpanelo, Harry Roque, Sara Tambaloslos Duterte Carpio. I-red tag mo pa sila, di na kailangan ang intelligence pan, Karoke. Diba? Na si 3J Siopo. Si Rox, tawa-tawa na. Baka si Bato ang malasing ng ambassador. Ngayon pa nga lang, lasing na si Bato. Alam mo, Sir Rox, this time, kampi ako dito sa ambassador. Kasi, mas matalino ito kaysa kay Bato. Si Bato, lalasingin lang niya si ambassador. Samantalang si ambassador, gagawing floating barrier si Bato. Akala kasi ni ambassador, boy, yung ulo ni Bato. Wala kasing laman at lulutang-lutang na parang boy. Ay ko. Si 3J Shop ulit Si Rox, may pag-asa pa tayo sa 2025. Kita mo naman si Romualdez gumagalaw na, di natin nalalaman. Siyempre, mga kakampi ng Marcos ang dapat maging senador.
Kapag pinaandar ni Marcos ang smart magic, si Sarang walang H, mukhang maraming issue today. Kaso nga, 3J Siupki, ang amo niyan yata si Gongs D, hindi naman si Marcos eh. Ha? Oo, ha? Tingnan natin lang. Si Sarang walang H, mukhang maraming issue today. Nabubulabog siya dahil sa pasalod ni Bongbong. Baka umpisa pa ito ng paninira kay Sarang Kurdapia. Ayan, ang survey niya bumaba. Mababawasan pa yan ang kanyang confidential fund. Hi, Sarang walang H. Hindi araw-araw Pasko, gets mo? Naku, araw-araw Pasko dyan. Tignan mo kala mo 3J Shop ka Anak sa digong yata yan 3J Shop ulit Imagine mo na lang Sir Rox, kung si Bato ang presidente at si Robin, no? Imagine mo lang Sir Rox, kung si Bato ang presidente at si Robin Hood ang vice. I don't like to imagine because I'm an American citizen. I might suka-suka if I think about it. Ew! Okay, mission accomplished mga boss. Shout out Christian Chengnak Wala siyang comment dito. Siguro sa isa meron. Bukas ko na babasahin yung isa. Dalawa yung vlog ko kahapon. Ito lang yung unang vlog ko nung hapon. Yung gabi hindi pa. Bukas ko na babasahin. Baka makadalawang vlog tayo bukas. No? Umaga saka hapon mga boss. Ay, mission accomplished. Brother Elias Isyo, shout out Eman Escalona shout out. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend, no? Ant Vlog, Ryan Yumura, shout out. Magandang gabi po mga boss. Ay.